Good morning guys, welcome back po muli sa ating panibagong video. So ngayong araw guys, meron tayong Ford Everest. Ang gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng oil pump assembly. Ayan, bago yan. At syempre, pag nagpalit tayo ng oil pump, isama na natin yung tinatawag na oil sending unit. So ito siya. Dahil sa gusto ng customer na mapalitan ito, kaya dito sa atin dinala. So ayan, naka-jack lang yan guys. Dahil sa hindi natin kailangan yan i-lifter, dahil kailangan nating bunutin yung makina or ikakawang natin yung kanyang engine, dahil napakahirap nitong tanggalin yung oil pan guys, no? Bago natin makuha yung ating oil pump. So ano pang hinihintay? So simulan na natin. At binuksan na nga ni Carrierworks yung hood ng ating Ford Everest. Mabilisang video lang ito guys, no? Dahil kumpleto na tayo ng parts. So dito ay naglagay tayo ng fender cover, nang sa ganon ay hindi natin magasgas yung unit ng ating customer. So ito nga pala guys yung tatanggalin natin, at yan, nag-drain na tayo ng engine oil dahil tatanggalin natin itong buong oil pan para madukot natin yung oil pump. Dahil sasagabal nga itong cruise member ng Ford Ranger, so gagawin natin ay pakakawangin natin ito. Kaya ang gagawin natin ay gagamitan natin ng boom para lumaki yung clearance dito sa cruise member, dahil ang Ford naka-welding kasi guys, no? Kaya hindi natin matatanggal yan, no? Unlike sa ibang brand na merong tornilyo nakalagay dito, pag nakalas yan ay kahit hindi mo nagalawin yung makina ay matatanggal na natin yung oil pan. So yun lang guys ang naging problema kapag Ford Ranger Everest 2.0, 2.2. So ayan, tanggal na natin yung mga 8mm na tornilyo, at ganyan tayo guys magkalas ng oil pan. Hindi natin pinipressure, sikwatin ng kung ano-ano. Gumagamit tayo guys ng blade, nang sa ganon maiwasan natin yung pagka-misalign ng oil pan, at ito yung pang unang sikwat na manipis na pangpakawang para maipasok natin yung ating cutter blade. Hihiwain lang natin yan guys, no? Para safe. At dito ayan, kita nyo na tanggal na yung oil pan natin, pero sumasabit doon mismo sa cross member at doon sa kanyang rack and pinion assembly. So bali gagamitan natin siya ng boom. Ayan, naka-ready na yung boom natin para iangat natin ng mga siguro 2.5 inches para makalusot yung ating oil pan at madukot natin yung ating oil pump na pakay guys, no? Ito matapos nating iangat yung makina ay ayan na, nalaglag na yung kanyang mattress. At ito yung itsura sa ilalim guys, ayan. So nandyan yung oil pan, hindi pa natin nakakalas, pero madali lang yan tanggalin guys, no? Kahit may timing chain ay pwedeng tanggalin yan. Yan nga pala guys yung itsura ng oil pump. Yan, chain siya dahil sa 2.2 ang ating makina, hindi 2.0. So basic lang guys, no? Tanggalin, no? Hindi na tayo naggalaw ng timing sa itaas, at yan, kaya natin yang alisin dahil sa wala namang timing yung oil pump. Kaya bunot lang tayo ng bunot dyan guys, no? At dito ay fast forward tayo, natanggal na natin yung oil pan. Hindi lang tayo nakapag-video dahil mahirap ng one hand guys, no? So meron lang naman itong 4 na tornilyo, kaya yun lang, madali lang tanggalin. At yun lang, parang nagkalas ka lang ng kadena sa sprocket ng motor. At ito na yung itsura ng ating oil pump na papalitan. Kasama din yung ating oil sending unit. At syempre lilinisin din natin yung oil pan bago natin ikabit, no? Ayan, kasama yung kanyang strainer. Dahil hindi tayo nagkakabit ng marumi, kaya linisin natin muna ng maigi ito guys. At ito nga pala yung brand new natin na oil pump at oil sending unit. At fast forward tayo, ito na, kinakabit na ni Carrierworks yung bago nating oil pump. So ganun pa rin kung paano siya kinalas, ganun din ang pagbalik, at nakashoot na yan sa timing chain na wala namang timing. At lalagyan lang natin ng 4 na 8mm na tornilyo. At dito ay fast forward agad tayo. So naikabit na natin yung ating oil pump assembly, pati oil strainer at saka yung bypass ng oil, no? Na nakakabit mismo dito sa gilid ng pump. So ang gagawin natin dito guys ay tatakloban na natin ito, no? Dahil malinis na yung ating oil pan, kaya ito ay ready to install na. At maglalagay na rin tayo ng silicone. So ang paraan ko dito guys sa paglalagay ng silicone ay baliktad. Imbis na sa oil pan ay nilalagay natin mismo doon sa crankcase. At dito nilalagay na natin yung sending unit. At ayan, ginamitan lang natin ng adjustable para matanggal natin at maipalit na natin yung brand new. Madali lang siyang tanggalin guys, no? Dahil nasa gilid lang siya ng lagayan mismo ng oil filter. So medyo baliktad yung pagkakabidyo natin dyan dahil mahirap yung ating sitwasyon.
At ito na nga yung brand new natin na oil sending unit. So i-thread na natin siya. At hapitan, huwag kalimutang hapitan. At dito guys, fast forward na naman tayo dahil nagmamadali tayong matapos. At dito nakakabit na yung ating oil pan. Ayan, makikita nyo na may tornilyo na. So bali guys, nung naglagay tayo ng silicone ay inuna natin sa crankcase, hindi tayo naglagay sa oil pan. Dahil sa yung oil pan, pag pinasok ninyo dyan ay sasabit-sabit yan. So posibleng makahig yung ating silicone. Kaya sa crankcase natin nilagay dahil siguradong hindi masasabitan ng oil pan pag ito ipapasok na, no? So dito swabing-swabe ang pasok at walang sayang sa silicone. At ayan, nakahapitan natin lahat yan. So dito ay move on na tayo. So dito na tayo sa taas guys, magsasali na tayo ng langis. Dito si Carryworks, parang hindi mapakali. Parang may hinahanap na ewan. Ayan, may tinitignan siyang hindi niya mahanap. Kaya ayan, balisang balisa. So ang Everest na ito guys, ay galing kasa, diniagnose na kasa na low pressure na, no? Pero guys, ang dahilan, ipapakita ko sa inyo kung anong dahilan ng pagiging oil low pressure ay ito guys, yan. Pagmasdan yung mabuti kung anong nangyari sa oil filter, ayan. So hindi yan dapat ganyan guys, no? Ang dapat kasi yan guys ay straight lang yan, no? So ang nangyari dito ay parang mahaba ng kaunti yung nilagay nila na oil filter. Kaya paghapit ay ayan, kumbaga nagka-press yung filter kasi mahaba, kaya muntik nang maging hugis Coca-Cola. At ito yung guys, sending unit, nadamay na rin yan, no? Pero dahil sa in-order na ni customer yung oil pump, kaya wala tayong magagawa kundi sundin na lang, no? Dito dahil kumpleto na nating ikabit yung ating spare parts ay magsasali na tayo ng langis. At ito guys, para tumibay yung inyong Ford, lagyan mo ng langis ng Toyota. Hindi, biro lang guys. At ibaba na rin natin yung ating Romualdez na jack para makasuhan na para makababa na yung ating sasakyan at pa-i-startin na natin, no? Magkaalaman na kung nandun pa rin yung warning ng low pressure. At aalisin na natin itong ating Romualdez na jack. At syempre dahil fast forward at kompleto na, so gagawin natin dito guys ay paaanda rin na natin yung ating engine. Titignan natin kung ano ang makikita natin dito sa loob ng ating dashboard. So ayan. At dito guys, matapos nating pandarin ay nandyan pa rin yung sign ng problema na napakasakit sa paningin. So dito okay naman yung andar niya at matining naman, so goods na, no? Dahil bago naman yung oil filter natin at bagong engine oil. So dito guys, dahil sa may check engine, so titignan natin dito sa patawas natin kung ano pa yung natitira. Kasi dati may trouble code talaga to, no? So i-review lang natin ngayon kung nandyan pa. So pindutin lang natin hanggang sa lumabas yung kanyang pangalan. So ayan, Everest. Yes lang tayo ng yes, huwag tayo magnuno. So dito health report, tingnan natin kung anong naging error, no? So antay lang natin guys na mapuno itong ating percentage para malaman natin kung ano yung naging trouble code. At ayan, nagpakita na nga guys, no? So gagawin natin clear DTC natin, tingnan natin kung ano ang matitira. At dito guys, ang natira ay ayan na lang. So walang kwenta yan. So yan, makikita natin dito na wala na yung ating check engine. Yun lang importante guys, no? So observe pa rin natin bago tayo magdesisyon na okay na. At dito dahil ilang oras na rin naka-minor yung ating sasakyan ay siyempre pag sinara ni Carryworks, alam nyo na guys ang kasunod nyan. Ayan, pumaporma pa, oh. So road test na yan guys, no? At sa pag-road test natin guys ay hindi na tayo nakakuha ng video dahil sa may kausap tayo sa cellphone, kaya hindi tayo nakapag-video guys, no? Okay lang dahil so far so good naman yung ating unit. So ubangan lang natin ang pagbabalik ni Carryworks at kung ano ang kanyang masasabi sa kanyang ginawa ngayong araw. So bali guys, ang nangyari ay hindi natin kagustuhan, no? So bagay ito ay demand ni customer na yun ang papalitan.
dahil sa diagnose daw ng kasa, kaya siya nag-order sa atin. At eto na nga si Carryworks, nakabalik na, biglang nagpreno dahil all goods na yung ating Ford Everest. At dito, bago tayo magdesisyon, ay silip-silipin lang natin muna dito, kung ano ang makikita natin na may mga leak. Dahil kung wala na, ibig sabihin makakapasa, ay siyempre ibibigay na natin ito sa customer, So yun guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. So medyo naka-delay tayo ng upload ngayon, dahil sa marami tayong nasikaso. So maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang panonood sa ating katsambang gawa. So muli po, inyong lingkod, Carryworks.